Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back for another love reading. General love reading. So, hindi to para sa lahat. Okay? So, takes what resonates and leave the rest. Welcome. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And sa mga bago lang nandito nanonood ng video na to, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. Okay, thank you sa mga palaging nag-like, nagko-comment, and mga nag-share ng video. So, let's see another love reading. Kaninong story to? Sino maka-resonate nito? So, let's see kung sino yung hindi nakakatulog sa kaisip sa'yo. Oops. Sino yung hindi nakakatulog sa kaisip sa'yo? Oh, wow. Someone na may gusto sa'yo, someone na mahal ka, sobrang mahal ka. Hindi talaga siya nakakatulog sa kaisip sa'yo. Could be a Capricorn, or Cancer, Scorpio, Pisces, or it's just that someone na could be also Leo. Someone that who wanted to gain strength to talk to you, could be gusto niya maglakas ng loob to talk to you, pero feeling ko there is something holding back sa taong ito. Bakit hindi niya magawa-gawa yun? Pero mahal ka kasi ng taong ito. So, let's see. This person could be also a Pisces, okay, or Capricorn, same, Taurus. Anyway, itong taong ito, inobserbahan ka lang ng taong ito. Nagmamanman siya, kumbaga gusto niya may mga malalaman siya about you, so pwedeng ini-stalk ka nito. Itong person na to is also trying to fix his life, might be trying to focus on his stability, siguro dahil na din para may maipapakita siya sa'yo or may ipapagmamalaki siya sa'yo. Kasi feeling ko sa kanya, gusto niya na ng changes Gusto niya na ng changes in his life. To end some cycle. To have some changes in his life. And gusto niya muna maging stable siguro. Mag-focus sa kanyang career and finances. Something like that. And kasi parang may balak siya ipaglaban ka. Mahal ka talaga nito. And hindi siya nakakatulog talaga sa kaisip sa'yo. And yun nga, feeling ko, parang andun siya sa point na meron siyang gustong ipagmamalaki sa'yo. Kaya, siguro, nasa point siya ngayon na inaayos niya pa yung buhay niya, trabaho niya ba, career niya. Pero, andun siya sa point na this person really still so much into you. So much into you pa talaga to. This person will going to move forward towards with you.
alam mo, gusto niya talaga na maramdaman mo yung pagmamahal niya para sa'yo kasi gusto niya talaga na maramdaman mo yung pagmamahal niya para sa'yo. Parang gusto niya talaga na if ever na mag-offer na talaga siya sa'yo ng love, gusto niya na tanggapin mo siya na same kayo ng nararamdaman. Hindi siya nakakatulog sa gabi, sa kakaisip sa'yo because this person is very much connected with you. It's either na ano to siya, yung ex, and still very much connected to you, ramdam niya pa din yung pagmamahalan ninyong dalawa, or hindi niya carry na wala ka sa buhay niya, na hindi niya naintindihan kung bakit mahal ka talaga niya. Kasi sa nag-walk away na to, either ikaw yung nag-walk away dito or siya, or I think ikaw, dahil sa parang you wanted to, may mga nangyari siguro sa inyo and you wanted to parang to rebuild yourself this time, to move on, to focus on yourself. Kaya dito siya sa point na babalik ako sa kanya, papatunayan ko muna sa kanya na kaya ko na siyang ipaglaban. Parang ganun. Kasi sobrang into you pa talaga siya. Feeling ko nagkaroon kayo dito ng commitment, siguro tumagal din kayo ng person na to, tapos na may nangyaring something issue sa inyo, may umalis sa sitwasyon. So medyo andun siya sa point na medyo nahirapan siya nung nawala ka, and napa-challenge siya nung nawala ka. So kaya hindi siya nakakatulog sa gabi dahil sa, of course, dahil isa na, mahal ka talaga niya. Na-realize niya siguro na mahal ka talaga niya. Or isa na din dito na iniisip niya na mahal mo pa ba rin siya? Mahal mo pa din ba siya? Kaya mo pa din siyang tanggapin if ever na babalik siya. So, para babalik siya sa'yo, gusto niya munang maipapakita siya sa'yo, maipapatunayan siya sa'yo na hindi ako na katulad ng dati. Parang ganun. So, I can see Gemini. Actually, I can see water sign. As I said earlier, you or your person, okay? Dahan-dahan pala kayo nawasak ng person na to. I can see na nagmo-move on ka. Very toxic yung nangyari sa inyo in the past. Might be a recent past. And you are in a healing process right now. So, pero feeling ko naman, on your part, naniniwala ka pa din sa pagbabago. Or meron pang changes, meron pang pagbabago na mangyayari sa inyo. New beginning could be something like that. Ang iniisip mo lang siguro dito, or you wanted na maging ano lang siya, responsible enough sa commitment niya sa'yo, if ever. Yun yung iniisip. Yun lang siguro yung gusto mo talaga. Kasi naging toxic yung situation ninyo eh. Feeling ko, either meron na ditong mga selos, controlling, possessiveness, could be lies, okay? Pwede ding unfaithfulness, pwedeng mga, something toxic na naging toxic yung relationship ninyo. Hanggang dahan-dahan kayo nawawasak. Then, siguro nung umalis ka na, might be ikaw yung umalis dito, na na-realize niya kung gaano kanya kamahal. Kaya hindi siya nakakatulog sa gabi ngayon kasi nahirapan siya nung nawala ka na. Okay? So, let's see ano kayang nangyari talaga sa inyo. Ano yung issue? What happened?
Okay. I can see here that pagod. Naghiwalay pala talaga kayo. So, parang may pagod talaga dito. And, feeling ko ikaw yung umalis dahil hindi mo naman ginusto to eh. Napagod ka kaya umalis ka. Or, umiwas ka. Or, sabi natin hindi ka nagparamdam. Depende sa kung paano kayo umalis. Paano kayo naghiwalay. Kasi, it's either nakipaghiwalay ka talaga. Or, either naghiwalay kayo talaga because of tiredness. Hindi na naging masaya yung relationship ninyo because of toxicity. So, either naging on and off na kayo dahil dahan-dahan na kayo nawawasak na dalawa. Feeling ko, andun pa din sa point na hoping ka pa din na magkaroon kayo ng new beginning na dalawa. Okay, but I can see na parang you are not sure anymore about that. It's really depend on, I think, decision. It's depend on the decision of your person siguro. Andun ka sa point na ganyan. But you are not hoping anymore. Parang hindi ka na nag-assume na babalik pa siya. Pero kung sakali may pagbabago na mangyayari, tatanggapin mo pa din naman siya. Andun ka kasi sa point na gusto mong magpahinga sa pagod na naranasan mo sa relationship na meron kayo. Parang gusto mo muna magpahinga, gusto mong ng peace of mind kasi sa pagod napagod ka, dahan-dahan kayo, toxic kasi yung nangyari dito sa inyo. Then nung nawala ka, doon niya na-realize kung gaano kanya kamahal. Okay, so still I can see Pisces sign here, okay? Let's see more. If makikipag-usap sa iyo balik si person mo, I can sense na parang andun ka sa point na maiipit ka sa sitwasyon in your decision could be. Kumbaga, nahirapan ka pa din naman na naka-move on ngayon. Kumbaga, nandun ka sa point na nagiging practical ka lang. Parang iniintindi mo na lang yung sitwasyon. Nagtatry ka mag-move on ngayon. Nagtatry ka mag-heal, kumbaga. Pero, masakit pa din sa'yo yung mga nangyari. Lalo na tumagal kayo nito. So, masakit sa'yo yung mga nangyari. So, kung babalik siya, magkipag-usap siya sa'yo balik or makikipagbalikan siya sa'yo balik. Parang nakikita ko dito na mababalik sa'yo yung mga memory from the past na mga sakit. Kumbaga, masasaktan ka pa. Kumbaga, pwedeng sabihin natin na maibabalik mo sa kanya yung mga pain na naranasan mo sa kanya. And then, medyo maiipit ka dito about decision. Mako-confuse ka anong decision ang gagawin mo. Either na magpatuloy ka na lang mag-move on or tatanggapin mo pa ba siya ulit. So, hindi ka magiging sure about this. Because, sabi ko nga, diba, hindi ka man nag-assume na may pagbabago or may new beginning, pero andun ka sa point na kung meron man, kung sakali man, pwede mo pa siyang tanggapin ulit, parang ganun. Pero nag-i-start ka na talaga to move forward, to heal and to move on. So, kung sakaling babalik siya sa'yo, medyo maiipit ka sitwasyon dito. Anong gagawin ko? Tanggapin ko ba siya or magpapatuloy na ako sa buhay ko, sa new beginning ng buhay ko? Hindi ka magiging sure kasi honestly, babalik naman kasi talaga siya. Kasi dito pa lang, hindi siya nakakatulog sa gabi. And this person is still very much into you. Very much. And this person is observing you as well. Maybe na-stalk ka nito. Chine-check kung anong nangyayari. At
prepare niya yung sarili niya to come back to you. Because this person will going to gain a strength talaga to fix the problem na nagawa niya. Na yung mga betrayal siguro before, yung mga sobrang pain na naramdaman mo, kumbaga aayusin niya yon. Kasi namimiss ka na niya actually. Namimiss ka na niya. Feeling ko ganun din naman yung mangyayari sa'yo. Na mamimiss mo din siya. Pero feeling ko dito, sa pagbabalik ng person na yun, medyo magiging cold ka pa sa kanya. Medyo magiging cold ka. Though, syempre hindi naman siya titigil. Okay? Medyo andun ka sa point na, yun nga, magiging unsureness na magkakaroon pa ba kami ng pag-aayos nito or no, babalikan ko ba siya or no. Medyo may ipit ka dito, pero I can still see na pag-aayos. Meron pa rin ako nakikita ang pag-aayos dito, and hanggat sa makikita mo lang naman na magbabago siya, feeling ko magkakaayos din kayo. Example, babalik siya, makipag-usap siya ulit sa'yo. So, ipoprove niya. Siyempre, one of your conversation talaga nasasabihin na ipoprove ko sa'yo na hindi ko nagagawin kung ano man yung nagawa ko sa'yo yung pagkakamali before or recently. So, siyempre, you will going to observe kung ipoprove niya talaga to sa'yo. Then, if makikita mo naman yung pagbabago, I can feel here na matatanggap mo pa din naman siya ulit. Might be in the future na to, of course. So, kasi nandyan pa din yung pagmamahalan eh. Nandyan pa din yung pagmamahalan. Hindi nawawala yun. Nandito, mahal mo siya, mahal ka niya. So, pareho pa rin kayo nararamdaman. It's just lang kung ano man yung mga issue ninyong pareho. Part ng test na universe sa inyo. Na, syempre, napunta talaga kayo sa point na nag-struggle yung relasyon ninyo. So, let's see kung ano yung pwedeng mangyari. Ano yung pwedeng maging outcome dito. Ano yung pwede maging outcome? Oh. So, pwedeng magkakaroon ng confrontation dito sa inyo in the future. Pwedeng andun sa point na after that, mamimiss nyo pa din yung isa't isa. Yun din yung sabi ko kanina, 'di ba? Yun kasi yung hindi ko kasi nakita yun sa bara. Actually, dito lang ako naka-face, pero yung sinasabi ko kasi parang sinusunod ko na yung mga iniisip ko. Parang sinusunod ko na yung mga nakikita ko, parang nararamdaman ko. Pero dito lang talaga ako nakatutok. So, dumating talaga nandito. Mamimiss yung isa't isa. 'Di ba sabi ko kanina? Mamimiss ka niya or mamimiss mo nyo yung isa't isa. So, there is a possibility of confrontation talaga dito na pwedeng may mangyaring ganun. Pero, I think that person won't give up. Siguro ikaw, yung medyo maglalaylo. Kumbaga, magpapakita ka ng magiging cold ka sa kanya after you confront him. Pero itong mamimiss mo pa din siya. Kaya dito nga, matatrap ka. After mangyari to, siguro may ipit ka. Kumbaga, hindi ka pa din makamove on. Nandyan pa din pagmamahal mo. Pero siya kasi, hindi naman siya titigil eh. Nandyan pa din siya. Pipilitin niya or gagawin niya ang lahat para patunayan sa'yo na kaya niyang magbago or kaya kanyang ipaglaban. So, meron pa din possibility of pag-aayos dito sa inyo. Okay, parang magkakaayos pa din kayo nito. And, hindi man siguro to agad-agad. Okay? Medyo hindi siya agad-agad. Pero feeling ko gagawa ng way yung person mo. Okay? Gagawa siya talaga ng action para
maging kayo ulit. Okay? Na maging magka-ayos kayo ulit. So, kasi feeling ko on your part, since sabi ko nga, magiging cold ka sa kanya, might be you were going to give this person silent treatment after confrontation. Then, etong person na to, hindi siya titigil kasi this person will going to take the leap of faith talaga towards with you. And, bahala na, kumbaga, hindi siya prepared, pero bahala na kung nang mangyari. Even though nag-prepare siya sarili niya na may ipapakita na siya sa'yo, may, kumbaga, para may masabi ka na may pagbabago sa kanya, about, mostly nagpo-focus na lang siya sa work niya, sa stability niya, kung ano man yung mga issue ninyo dalawa. Kasi mag-move forward pa din talaga siya towards with you. Kasi nakita niya sa'yo yung worth, kumbaga para sa kanya worth it ka na asawahin, or kung mag-asawa kayo na, of course, ikaw pa din yung asawa niya. Kung mag-boyfriend-girlfriend kayo, magka-relasyon lang kayo na, yun, sabi dito na, para sa kanya, ikaw yung gusto niyang maging asawa or something kanya, nakita niya sa'yo yung worth mo. And nakita niya siguro sa'yo na you can have a successful relationship, abundant and successful relationship. Or, if meron na talagang marriage sa inyo, is like, nakikita niya pa din sa'yo na, kumbaga, ikaw pa din yung magiging madre de pamilya ng pamilya niya. Parang ganun. Parang ayaw niya ng iba. Ikaw pa din yung nakikita niya. So, wantong lang talaga sa point na naghiwalay kayong dalawa. Pero this person wanted to have a rebirth with you. Kumbaga, feeling ko dito, yung ending na meron kayo is, this person wanted to have a new beginning. So, syempre, every ending has a new beginning na mangyayari talaga. So, yun yung pwedeng gusto niya mangyari. Kumbaga, nag-prepare siya sa sarili niya. He don't want to continue. He want, or she want, okay? He or she want na to start again. Parang, start natin to again. Mag-refresh tayo. Mag-umpisa tayo ulit. Ligawan kita ulit. And, hintayin kita na sagutin mo ako ulit hanggang sa maging okay tayo. Mag-umpisa tayo ng bagong buhay, a new empire, parang ganun. Yun nakikita ko dito kasi magpo-proceed talaga siya towards with you. So anyway, ang ganda ng reading. Anyway, sana marami maka-resonate nito. And you can claim it, and you can claim it if you wanted to. Yun. That is my reading for you guys for this time. Thank you and God bless.